sabay sakto, no, pagpapakalat nila ng mga video na ang yabong-yabong ng pamumuhay ng China, ang ganda-ganda ng mga pamumuhay sa China. Oh, siguro iniisip nila, kapag ipinalabas ko itong Pilipinas, probinsya ng China, tapos nakita nila maganda ang buhay, ang mga Pilipino, rekta doon. Oo, sila, papayag sila. Kaso, no, nanatili po, namutawi po sa bawat isang Pilipino yung pagiging makabayan. Hindi pumayag. Kaya hindi matuloy-tuloy ho, mga bossing. Pero ito, ang extension ho, mga boss chief sir, ng mga Duterte, sila Marcoleta, at yung mga Chinador ho. Nariyan rin ang Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act na nagtakda ng maritime zone sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas at pinatibay pa raw ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas laban sa China. Sinilala na ba at lahat? Tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kalibangan yan? Gago. Kagaguhan ho yun, mga bossy. Yung mga pinagkakakana ni Marcoleta, ewan ko kung ano na lang dapat pwedeng gawin ng Pilipino dito sa mga Marcoleta na ito. Nung mga nakaraan, ang pinaglalaban, mga diskaya. Galit na galit kapag ka nababanggit about doon sa magsosoli ng pera. Diba, Sir Chris Angel? Ngayon naman, ito, full blast na para sa China, mga bossing. Batikos pa ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kay Marcoleta. You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. You are echoing the position of China. At hindi lang ho si Marcoleta ang ganyan ho, mga kababayan. Pansinin nyo yung vice-presidente natin. Nung nagsabi ang China sa Pilipinas na bakit meron kayong mga missile dyan sa Pilipinas na nakapalibot o paligid dyan sa West Philippine Sea, etc. Bakit meron kayo niyan? Kino-question ng China ang depensa ng Pilipinas. After 1 month ho, vice-presidente naman natin ang nagtanong, bakit meron tayong mga ganyan? Pinagtatawanan ng vice-presidente yung desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Simple lang ho. Para hindi nila tayo bulihin, maging depensa natin sa China na laging nambubuli sa Pilipinas, mga kababayan. Yun po ginagawa nila Senador, Vice-Presidente, yung mga Chinador ho na yan, yun po ginagawa nila. Ine-echo po nila kung ano yung sinasabi ng China, mga bossing. Kaya ho ako talagang totoo, naniniwala ako doon sa sinasabi ni Katrina Ponce Enrile na merong mga kababayan tayo na tumatanggap ng bayad galing sa China para sirain po ang Pilipinas, pahinain ang Pilipinas, mismong tayo-tayo ang maglaban at pagka mahina na ang Pilipinas, saka na lang sila papasok. Ang tanong, kasama ba itong sila Rodante Marcoleta, vice-presidente, sa sinasabing binayatan ng China? Kung ako ho, ang tatanungin ninyo, at base dyan sa mga nakikita ko, masasabi ko na baka kasama talaga sila dyan. Ano ba? Yung naratibo nila naratibo ho ng China talaga yan Patuloy namin hinihinga ng tugon si Senador Marcoleta. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ayan, alisin natin ho yan, mga bossing. Linawin natin mismo yung about, yung tungkol po doon sa mismong lugar ng West Philippine Sea. Law of the Sea, Attorney Jim. Ito, Attorney J. Batumbacalo. Kasi ang laging ginigit, ang laging sinasabi ni Rodante Marcoleta ho, mga bossing, is yung coordinates, walang coordinates, etc. Ito, lilinawin ho dyan. Sabi ni Maxip, 100% kasama ang mga yan. Rhea, Agnarandosin, shoutout sa iyo. Nasa linya natin si Attorney J. Batumbakal, ang Direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Attorney J, magandang umaga. Si Joel Sueng po ito. Good morning po. Hi, good morning po sa inyo. Sa lahat po makikinig. Magandang umaga. Tama bang premise yung wala si EEC natin
So ipamigay na lang natin, i-give up na lang natin, referring to the Kalayaan Island Group, Dr. J. Well, una po, no? Hindi po totoo yan, wala tayong EEC. No? Mula pa 1978, nag-issue na si dating President Marcos ng presidential decree na ina-establish na. Yun nga yung sinasabi. Ini-establish na sa atin itong lugar na ito, mga kababayan. May pumasok na breaking news, mga bossing ha. Pagkatapos nito, isisingit lang ho natin. Yung ating exclusive economic zone. No? So, 1978 yan. Noong 1987, doon po sa ating constitution, inulit po, nandun po, no, ang ating EEZ. And in fact, pinalakas pa yon dahil ginawang duty ng state, no, ng gobyerno, ng pamahalaan, na pangalagaan itong ating EEZ, lalo na lahat ng likas yaman dagat natin dyan. Tapos, lahat po ng batas natin na sumunod sa 1987 Constitution, lalo na yung Fisheries Code, yung Mining Code, lahat po yun, tinutukoy ang EEZ bilang location na ng ating mga likas yaman dagat, no? Whether it is fisheries o kaya minerals and petroleum, nandun po yun. Biruin mo, ang tagal ng panahon no, mga bossing. Panahon pa ni dating Pangulong Marcos Sr., mga kababayan. Atin na yan. Tapos itong si Marcoleta, paatras ang ulo. Pag-give up ang ulo. Mga bossing, anak ng putik yung senador na ano. Kaya ito pong R8064, yung ating Maritime Zone Act na ginawa last year, actually pinapatupad din, pinapapatuloy. Bale, itong matagal ng existing nating EEZ. So wala pong katotohanan ang mga pinagsasabi nila kasi sinungaling at kabaliktaran po yun, no? Na wala tayong EEZ. Muray mo. Yung mga siraulo na yan. Pangalawa po, ang hirap din kasi sa kanila, kino-confuse nila yung Kalayaan Islands doon sa ating exclusive economic zone. Magkaiba po yan. Sige nga, paki-explain nga po yun, Attorney Batumbakal. Kasi Ito, yung sinasabing i-give up. sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi raw po sakop ng ating exclusive economic zone. Walang niya si Marcoleta, biruin mo yun. No? Yung atin na gusto ipamigay. Ang Kalayaan Island Isa po Group. yan. Lupa yan. No? Iba po yan sa dagat. Ibang batas ang umiiral para sa lupa at para sa dagat. Okay. So, yung sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Never pong maging basihan yung Kaya pala talagang nasasabi na lowest point o pinakamahina ang nilalang na abogado ito si Marcoleta no?